So muli naman tayong nagbabalik para sa ating solar setup. Bago ang lahat, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel, lalo na sa ating mga subscriber, sa lahat na sumusuporta sa akin. Grabe ba? Nakakalikan. Gimana berasa? Itu. Habis. So ito na yung ating battery. Ito yung battery natin mga kalods. Yan. Yun yung bago. At yun ang isa. Bali, tatlong battery na, may tatlong battery na tayo. So kulang na lang ng isa para maging apat na piraso ang ating battery. So ito pala yung aking yan ang pinagkukunan ko ng battery. Yung kanyang box. Ano siya? 12.8 volts, 120 ampere hour. Solar Homes Live for battery. So ito yung kanyang box. So ititest muna natin yung kanyang current bago natin ikabit sa ating inverter. So yan pala yung inverter natin, yung solar power setup natin. Yan. So mayroon pa tayong 26.7 volts sa ating battery. Yan siya. So ititest muna natin gamit yung ating multi-tester. So tingnan natin yung kanyang positive. So yung kanyang positive ito. Yung kanyang negative ito din. So ititest natin siya. Yung rod ng ating tester, ito yung positive at ito yung black, ito yung negative. So dito natin ilalagay. Yan. At yung isa naman dito sa negative. Tingnan natin.
So yan, mayroon na siyang kuryente mga kalods. Pwede na natin gamitin. Pwede na natin ikabit. Ayan siya. So bago natin ikabit mga kalods, kailangan mo lang i-shut down itong ating power system sa ating solar. Ta-transfer muna natin sa grid. Ayan. Ito yung trigger sa ating, iyan ang breaker natin para sa ating high power relay para mag-transfer siya. Ta-transfer natin sa grid. Yun. Nag-transfer na siya. Walang flat width. So dahil na-transfer na natin sa grid, so shut down na natin yung ating power inverter. Yan. Ating main breaker. So pwede natin tanggalin. Ayan, natanggalan natin mga kalods. So ikakabit na natin ating battery. So sa pagkakabit ng battery, meron itong mga sign. Meron siyang sign. So kung makikita nyo, negative. Ito yun. Negative. Positive. Negative. Positive. So kapag nagparallel tayo, ang gagawin natin, bali yung positive, ito positive, kakabit natin doon sa positive, at yung negative kakabit natin dito sa negative. So yan ang parallel connection. Kapag naka 24 tayo, so series connection, negative, ito yung negative, so yung positive andito, positive sa isang battery. So kung ang naiwan ay positive at saka negative, so dito natin ikakabit yung ating pang series, negative at saka positive. So unahin muna natin yung positive, dito natin ikakabit, dito lagyan mo natin ng tornilyo. Ito yun. Yan siya.
kailangan mahigpit ang pagkakabit ng battery. So ngayon, ito na yung ating isa series. Ito yun. So ito yung negative. So ito yung positive. So ganyan ang connection. Ganyan ang connection natin. Series connection. Yan. Dahil naka 24 na tayo. Ganyan ang connection. Ingat lang kayo sa pagkakabit at paghigpit. Baka itong tools na hinahawakan nyo ay magkadikit sa positive or sa negative. Baka magka-spark. So ayan na. Naikabit na natin siya. Yan siya. Magkapareho lang kanilang laki. Yan. So itong battery natin na isa, magdagdag tayo ng isa para apat na battery. So yung connection na natin, ano na, series parallel. Abangan nyo pag nakapag-ipon tayo konti ng pera, magdagdag tayo ng isa pang battery para maging apat na battery yung ating magamit sa ating power system. Susubukan natin mga kaluts. Ayan. So ito yung ating inverter. Power on na natin. Ayan. Ayan yung battery natin. 26.2. So balik na natin sa solar. Sa ngayon, naka-grid. Naka-dio yan, naka-dio. So balik natin sa solar. Tingnan nyo. Yan. So yan yung ating battery. Yan. Yan siya. Bali yung ating load ay ano na lang, 156.4 watts. So sana may na-share na naman ako na konting kalaman sa inyo mga kaluds. Maraming salamat pala sa walang sawa ng suporta. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. At mag-like at mag-comment kayo. Maraming salamat.
God bless and more power. Motherfucker, we got all